faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat na nakikinig. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 14, 2025. Ang naatasan pong FBK sa akin ay John chapter 17 verse 4 to 9. Akin pong babasahin sa Tagalog. Verse 4, naluwalhati kita sa lupa. Natapos ko ang gawa na ibinigay mo sa akin upang gawin. Verse 5, at ngayon, O Ama, ay luwalhatiin mo akong kasama ng iyong sarili sa kaluwalhatian na taglay kong kasama mo bago pa nga ang sanlibutan. Verse 6, naipahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sa iyo sila at ibinigay mo sila sa akin at natupad nila ang iyong salita. Verse 7, ngayon ay nalaman nila na ang lahat ng mga bagay na anumang naibigay mo sa akin ay mula sa iyo. And then po sa verse 8, sapagkat naibigay ko sa kanila ang mga salita na yung ibinigay sa akin at natanggap nila ang mga ito at nalaman ng tiyak na ako ay nagbuhat mula sa iyo at kanilang nasampalatayanan na ikaw ang nagsugo sa akin. Verse 9, ako ay nananalangin para sa kanila. Ako ay hindi nananalangin para sa sanlibutan, kundi para sa kanila na iyong naibigay sa akin sapagkat sila ay sa iyo. Yes, amen po sa salita ng Diyos, purihin ang kanyang salita. So, matanong ko lang po, sino po ang nagsasalita dito sa aking binasa sa John? Tama po, si Jesus Christ. So, dito po ay ang sabi po sa mga talatang ito, sa pagdarasal ni Jesus sa Diyos Ama, nakikita natin ang kanyang pagmamahal at debosyon sa Ama. Sinabi ni Jesus na kanyang natapos ang gawain na ibinigay sa kanya ng Ama. At ngayon ay hinihiling niya na luwalhatiin siya ng Ama. Sa ating buhay, kailangan din nating tandaan na mayroong layunin at misyon ang Diyos para sa atin. Kailangan natin magtiwala sa Kanya at sundin ang Kanyang mga tagubilin. Tulad ni Jesus, kailangan din nating magdasal at magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Sa pamagitan nito, makakamit natin ang tunay na kapayapaan at kasiyahan sa buhay. Kaya't ating pahalagahan ang ating relasyon sa Diyos at magtiwala sa Kanyang plano para sa ating buhay. Sa ganitong paraan, makakasiguro tayo na ating matutupad ang ating layunin at makakamit ang tunay na tagumpay sa buhay. So, nakita po natin na natupad na po, natapos na po ni Jesus Christ yung kanyang mission. At nakikita rin po natin dito ang kanyang malapit na relasyon sa Ama. At dito rin po pinakita rin kung gaano po ka-importante rin sa kanya ang kanyang mga disipulo na pinagpe-pray niya rin siya pinagpe-pray niya sa Ama. So ito pong mahal na araw, atin pong dinggunitain na yung sacrifice sa atin ni Jesus Christ sa pagligtas po niya sa atin mula sa ating mga kasalanan. At tayo ay nilay-nilay at alamin po natin nung tayo po unang tumanggap at nakakilala sa Kanya, nakita po ba natin ang ating misyon? Nagagampanan na po ba natin ang mga ito? Maaring yung iba nagagampanan pero yung iba hindi. Kaya naman po, napakahalaga po na meron tayong daily devotion kay God at mag-pray lagi upang at magbasa ng kanyang love letter para po tayo ay alam po natin ang kanyang mga pinapagawa sa atin. Sana po may natutunan po kayo dito sa John chapter 17 verses 4 to 9. Lalahanin po natin na ang bida dito ay si
Jesus Christ at hindi po tayo. Kaya huwag po nating kakalimutan na ibida natin siya. So tayo po manalangin. Yes, Father God, napakabuti nyo at binigyan niyo po ako muli ng oportunidad na makapag 5-minute LBK po, Lord God. And I hope po, Lord God, itawid ko naman po ang itong gospel, Lord God, at sana po hindi lang po namin narinig ito, kundi may apply po namin at alalahanin namin ang iyong ginawang misyon, Lord God, na sinunod niyo sa Ama para po sa amin, yung pag-ibig niyo po sa amin. Maraming salamat po. Binabalik namin ang mataas na papuri sa matamis niyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, ingat po. God bless you.